Hey guys, welcome back again to my channel. So for this video, pag-uusapan natin yung mga pwede nating gawin sa smartphone natin para mas ma-optimize or isa ka ba sa mga nakakaranas na medyo bumabagal or sabihin natin literal na mabagal na or naghahang na naglalag yung smartphone mo. Nagtataka ka ba kung bakit medyo lumalayo na yung performance niya or yung smoothness niya kapag ginagamit mo compare mo nung unang bili mo siya? Though, alam naman natin na ang mga smartphone habang katagalan, talagang yung performance niyan bumabagal talaga. Given na yan di ba? It's a gadget. Alam nyo ba na meron talagang pwedeng gawin na mga basic lang pagdating sa mga smartphone natin na malaking impact or malaking tulong para yung device natin mas ma-optimize or mas smooth natin gamitin. By the way, disclaimer lang, for this video nga pala, kapag ikaw ay mas advanced na yung mga kaalaman mo sa smartphone, well, I think baka maboring ka lang dito sa content natin na to. Pero, kung ikaw naman, casual user ng smartphone or hindi ka mateki, I think this video is for you. Malaking tulong to kasi marami tayong mga basic na pwedeng gawin na malaki yung maitutulong or dapat pala natin na ginagawa para sa mga smartphone natin. So, ano nga ba yun? Alright. Number 1 na dapat natin gawin kapag yung device is bumabagal, syempre, yung pinaka-basic, restart. Or, pwede mong i-turn off yung smartphone mo and then i-turn on mo lang ulit. Or, simply restart nga, no? So, bakit restart? Well, basically, ang smartphone parang tao din yan. Tayo, minsan, kailangan natin magpahinga. Tayo mismo, ginagamit natin yung word na restart. Nagpe-perform kasi ang smartphone. So, isa sa pwede natin gawin, i-restart. Dapat, at least, twice a week or every other day, dapat yung device natin nire-restart. Para yung unit is nare-refresh din yung performance niya. Kasi yung iba, kapag bumili ng smartphone, example, binili ngayon, yun, scroll, gamit, nakakalimutan na nila yung device nila is kailangan din talagang i-restart. Ang dami kong kakilala, pagka tinanong ko, kailan mo uling ni-restart? Kasi minsan sasabihin nila, bro, ganyan. Bumabagal yung device ko. Ano ang pwede kong gawin? Tinanong ko, sabi ko, Brad, kailan mo ba yan huling na-restart? Hindi pa, di ko pa siya nare-restart since nung binili ko. Parang 5 months ago, yung mga ganun, di ba? Imagine, 5 months, 4 months, 3 months, or month ago na hindi nare-restart. Siyempre, parang tao lang din yan. Halos hindi nakakapagpahinga yung smartphone. Siyempre, babagal at babagal kasi yan. So, restart is the number 1. Well, may tuturo din ako sa inyo para mas ma-check nyo kung kailangan na talagang i-restart yung device mo. Meron kayong pwedeng i-visit sa settings. Well, I don't think if meron ito kay iPhone, but kay Android, ayan, sa settings, i-search mo lang yung uptime. Ayan. Uptime. Alright. So, pupunta ka ngayon doon sa status information. Tapos, makikita mo na ngayon yung uptime. Click mo lang yan or simply scroll. Ayan. So, pag nakita mo yung uptime, meron yan dyan oras. So, example, itong unit na gamit ko, meron dyan nakalagay 158. So, ibig sabihin, 158 hours na siyang naka-open. So, i-divide natin yon. Example, 158 divide by 24. So, 6 days nang naka-open tong device na to. So, pagka ganito, pag nakita nyo dyan sa uptime, masyado nang mataas yung number, well, I think kailangan mo nang restart yung device mo. Alright? Pangalawa yon na pwede ninyong gawin. Okay? So, bukod dun sa pwede mong i-restart every other day, kung halimbawa yung device mo hindi naman sobrang bagal, so pwede mong i-visit sa settings, check uptime. Pag masyado nang mataas yan, I think, ayun, nire-recommend natin na i-restart na po. Okay? Next, number 3 na pwede ninyong i-check or gawin, ito. Actually, nakakatawa man, pero alam nyo ba na marami ang user na hindi gumagamit ng close all? Ayan. Or yung recent tab. Ayan. So, tapos makikita natin sa background yung mga ginagamit natin na application. Hindi ko alam. Siguro dahil sanay sila na gusto nila easily access yung application na inopen nila. Pero for me, dapat hindi natin pinapabayaan na naka-open yung mga application background. You know why? Bukod kasi sa babagal yung performance ng device, possible yung unit mo is mag-lag
Kasi temporarily, hawak yan or gumagamit yan ng memory. Meron pa nga, minsan may naka-encounter ako dyan. Lahat na ata ng application na inopen niya, nandyan sa background. Tapos talagang yung device niya, kapag ka nag-swipe ka, talagang gumagapang. Tapos nagtataka siya bakit ilang buwan pa lang daw, ganun na daw yung performance ng unit niya. Nagulat talaga ako kasi naka-open lahat yung application niya. Napaka-importante nun, always close yung mga nasa recent application, always click yung close all. Ayan, so nakatipid ka na sa battery na nakahinga pa yung unit. Bigyan ko kayo ng konting senaryo. Kumbaga parang, halimbawa, may bit-bit ka na isang grocery. Tapos may bit-bit ka naman sa kabila. Example, yung bag mo. Tapos may bit-bit ka naman dito sa kabilang karton. Pwede mo namang bitawan to. Example, itong karton. Di mo naman siya kailangan na. So, pwede mo siyang bitawan. Or yung bag mo, pwede mo namang ilapag. So, hawak-hawak mo pa rin. So, syempre, nabibigatan, napapagod ikaw, di ba? So, hanggang sa parang nagiging nagiging unproductive ka na. Same goes with the smartphone. Always close yung mga recent app para mabawasan po yung chance na mag-lag. At the same time, madrain yung battery. Yun. So, that's for number 3. Number 4 na dapat nating gawin sa smartphone is i-double check natin palagi yung software niya. Ayan. So, sa settings, punta lang kayo and then always check yung availability kung meron bang kailangan na i-install or kailangan na i-update na software. I-click nyo po yon, but please make sure that connected ka sa stable Wi-Fi connection or data para ma-update. Bakit kailangan i-update? Kapag hindi kasi naka-install yung full update ng software, nagko-cause din yon ng pagbagal ng smartphone or yung pag-drain ng battery din actually. Or may nagma-malfunction sa device mo kapag like for example, ginagamit mo especially yung mga built-in application, mga features niya, pwedeng sumablay yung ganon. Tas ayun nga, nakakabagal din talaga ng smartphone kapag hindi po fully updated yung software niyan. Okay? So, please make sure that i-update natin palagi yung software ng ating smartphone. Number 5, kapag mga hindi naman kailangan yung ibang application sa device mo, like for example, meron kang hindi naman na ginagamit, bukod sa kumakain na kasi yun ng memory or ng storage, nagko-cost din talaga yon ng pagbagal ng smartphone. By the way, ang pwede nyong gawin dyan, just simply uninstall yung mga application na hindi nyo naman na kailangan. Huwag kayong magtipid or huwag kayong manghinayang sa application. Nandiyan lang naman yan sa Play Store. Yan, long press mo lang siya, tapos click uninstall. Nabawasan na yung storage ng phone mo. At the same time, nakahinga yung device, malilesen. Nakakatulong siya para maiwasan na magbagal po yung smartphone mo. By the way, ang isa ng ginagawa ko dyan, para monitor ko if kamusta yung storage ng device ko, yan, naglagay ako ng widgets dito. Every time na nakikita ko yan, kiniklik ko tong refresh para mas nire-remove niya background yung mga hindi naman kailangan na running application. Nakikita or namomonitor dito yung RAM and at the same time yung pinaka-storage ng device ko. Lagi ako naglalagay niyan kasi para pag nakita kong nasa almost 80% na yung kinakain na storage sa device ko. Ayun, iniisa-isa ko na yung mga photos, videos, application na hindi ko naman kailangan. And lastly, I'll recommend talaga, ang suggestion ko talaga, don't ever install any antivirus application. May mga nag-i-install pa rin kasi natatakot sila na baka daw ma-virus or magkaroon ng malware yung smartphone nila. But then guys, please stop installing any third-party application na related sa antivirus. Hindi siya nakakatulong, actually. Nakakatulong siya para bumagal yung smartphone mo. Poproblemahin pa ni phone mo yun i-run or i-process background. Actually, ang mga Android phone naman na ngayon or yung mga smartphone nowadays is hindi na nila kailangan ng any antivirus kasi may mga built-in na po yan. And at the same time kasi, yung mga software na ginagawang update sa kanila, part na rin talaga yon ng mga security para hindi po ma-virus yung devices ninyo or yung smartphone ninyo. Kaya please don't install any third-party antivirus. Please lang, maawa kayo. Kayo lang din na nagpapahirap sa smartphone ninyo if ever na mag-install po kayo ng ganon. And I think pwede nyo rin idagdag na wag nyo nang i-install is yung mga live wallpaper or yung mga
yung may mga kakaibang effects, yung gusto ninyo yung may mga kidlat-kidlat na sa phone, yung mga ganon, or yung gusto niyo gumagalaw yung mga icon or whatsoever man na mga ganon. I think, please, don't ever do that on your smartphone. Huwag kayong maglalagay ng ganon kasi nakakabagal lang yon. Mapa-flagship man yan or yung mga mid-range na smartphone. I think magsasuffer lang pag ininstallan nyo ng mga ganon. Kaya please don't. Okay, mas simple, mas okay. Kumbaga, mas magaan yung kailangan niyang i-process or i-perform. Yun lang, yung mga sinabi ko. Tandaan nyo yun, napaka-basic nun, hindi kailangan sobrang techy, hindi rin kailangan sobrang lalim ng kaalaman nyo pagdating sa mga smartphone. Just do the basic, guys, na mga way para yung device ninyo makahinga and at the same time, maiwasan yung mag-lag or mag-hang. And that's it, guys. Thank you so much for watching my video. I hope nakatulong tong video na to para sa inyo. If ever na may mga questions and suggestions kayo, please feel free to comment down below. And that's it. Thank you.